Hello po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Magandang umaga, magandang araw, magandang gabi. Sa lahat po ng Pilipino sa buong mundo, mag-iingat po kayo. Welcome po sa ating channel, ang showpol.ph. Kung kayo po ay napadpad sa channel na ito, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe, i-click po ang notification bell, i-like at i-share na rin po ang ating mga video. Ngayong araw po ito, ngayon po ay Agis ng Mayo 2024. Pag-uusapan po natin yung missile launcher ng US na sa Pilipinas na. Yan po ay tinalakay ni Attorney Harry Roque sa SMNI. At ang sinasabing destabilization plot para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan lang po ang pag-uusap natin ngayong araw. Pero bago po yan, check po muna natin ang ating currency exchange. Ngayon pong ika-10 ng Mayo ang ating currency exchange update. May 10, 2024. Sa ating US dollar po ay 57.560 1 US dollar. Ang ating pong New Zealand dollar ay 34.637. At sa ating naman pong Bahraini dinar ay 153.09. Ang Kuwaiti dinar po ay 187.15. Sa ating Saudi Arabian Riyal, 15.349. Canadian dollar po ay 42.121. Japanese yen po 0.369. British pound 72.098. At doon po sa ating euro ay 62.003. Yan po ang ating latest currency exchange. So punta na po tayo sa ating topic. Ang missile launcher ng US na nasa Pilipinas na. Pakinggan po natin ang pahayag ni Attorney Harry Roque. Walang kamuwang-muwang tayo, naririto na sa Pilipinas. So natural, anong unang-unang tatargetin ng mga Chino kapag nagkaroon ng putukan sa gera ng Amerika at saka ng China? Siyempre, kung nasaan yung missile launcher na yan. Dahil kaya niyang targetin ang mga syudad ng China. Dahil ang Xiamen naman at ang Guangdong is within 1,800 kilometers. At kapag sinakayan sa barko, pati Russia kaya niyang targetin. Hindi ko akalain na nagkaroon talaga ng kasunduan, pero lumabas ang Amerika sa ganyang kasunduan. Kaya nag-deploy siya ngayon ng ganyang missile launcher. Ang nakakatawa, siyempre, dahil sa napaka-controversial yung missile launcher na yan, walang ibang bansa na pumapayag na mag-deploy ng ganyang missile launcher sa kanilang teritoryo except ang bagong Pilipinas. Ngayon, pag-usapan natin. Okay. Ano ba itong missile launcher na linagay dito sa Pilipinas? Yan po ang larawan. Okay? Nakikita niyo po yan, na mobile yan. Ibig sabihin, pwede rin niyang isakay sa barko. Anong range niya? Well, kaya po niya mag-launch ng missiles at po pwedeng nuclear missiles yan, no? 500 kilometers to 1,800 kilometers. So, kaya po niyang targetin from land ang China. Yung mga southern part, yung Xiamen at saka Guangdong. Pero pag sinakay po yan sa barko, kaya rin niyang targetin ang Russia. Alam niyo ba na yung mga missiles na linolaunch dito ng mga missile launcher neto, nagkaroon pala ng kasunduan ng Amerika at ang Russia na hindi sila magdi-deploy ng ganyang missile launcher dahil yan ay banta sa seguridad at yan ay banta sa isa't isa ng Russia at ng China. At kaya sila nagkaroon ng ganyang kasunduan. Yung panahon pala ng Cuban Missile Crisis, yung tinatawag na invasion of the pigs, na kamuntik na talaga tayo magkaroon ng nuclear war, yan pala yung na-trigger kasi yung Russia nag-deploy ng ganitong launcher. Doon sa, hindi ko maalala kung saan nila dineploy yan, kundi sa Cuba ata, no?
sa Cuba mismo, no? Na kayang makarating yung mga missiles nila sa Amerika. Yan yung nag-trigger na kamuntik ng nuclear war noong panahon ni John F. Kennedy sa Amerika, yung invasion of the pigs. At dahil nga dyan, nagkaroon sila kasunduan, hindi tayo magde-deploy ng ganyang missile launcher. Abay, kita nyo, walang kamuwang-muwang tayo, naririto na sa Pilipinas. So natural, anong unang-unang tatargetin ng mga Chino kapag nagkaroon ng putukan sa gera ng Amerika at saka ng China? Siyempre, kung nasaan yung missile launcher na yan. Dahil kaya niyang targetin ang mga syudad ng China. Dahil ang Xiamen naman at ang Guangdong is within 1,800 kilometers. At kapag sinakayan sa barko, pati Russia kaya niyang targetin. Hindi ko akalain na nagkaroon talaga ng kasunduan, pero lumabas ang Amerika sa ganyang kasunduan. Kaya nag-deploy siya ngayon ng ganyang missile launcher. Ang nakakatawa, siyempre, dahil sa napaka-controversial yung missile launcher na yan, walang ibang bansa na pumapayag na mag-deploy ng ganyang missile launcher sa kanilang teritoryo except ang bagong Pilipinas. Mantakin mo yan, yung buong mundo talagang no. Dahil automatic yan, na automatic magnet pag-atake, pag may ganyan ka missile launcher. Only the Philippines agreed to it. Kaya nga ngayon, ang tingin nila, ito'y banta, hindi lamang sa seguridad ng China, banta rin to sa seguridad ng ASEAN. Kasi kahit sino ngayon, pwedeng targetin ng Amerika sa ASEAN pag hindi sumunod sa gusto niya. At siyempre, banta din sa Rusya. Sa katunayan, nagsalita ang mga Ruso. Akala niyo ba, China lang ang nagrereklamo na dahil po pwede silang targetin ng missile launchers na yan? Pati Russia, dahil kamuntik ng magka-nuclear war, naintindihan niyo ba? Kamuntik na nagkaroon ng nuclear war dyan sa Cuba, doon sa Cuban missile crisis ng invasion of the pigs. At nagsalita ang mga Ruso na talagang ang pagdedeploy ng missile launcher nito ay banta sa stabilidad ng buong mundo. And yet, dito sa Pilipinas, ang balita lang, nag-deploy, tapos na. Hindi naman pinaliwanag ng media sa atin kung anong significance yan. No? Yan, kung mapapalaki mo yung quote ng Russian diplomat, no? Ayan, no? The deployment of American intermediate-range missiles in the Philippines is another blow to global stability. Yan ay sinabi ng hindi pa ng Russian ambassador sa Pilipinas, ha? Russian ambassador to Washington, Anatoly Antonov. Hindi na nabalita dito sa Pilipinas. Ano na ginagawa ng ating mainstream media pagkatapos kong ialay ang buhay ko sa pagpoprotekta, pagtataguyod ng malayang pananalita at pamamahayag? Hindi nalathala ito, mantakin mo. Russian ambassador to Washington ang nagbanta dito sa deployment na nangyari dito sa Pilipinas. Siguro na talaga ng aking confidential informant. Itong launcher na ito, nasa Cagayan ba yan o saan bang banda? Well, sabi ni ito naman Marites. Ang sabi ni Marites, nasa luwag daw. Aba, Yun na nga lang, ha. Talagang kapag nagkagera, tinarget ang missile launcher, ang unang tatargetin, Lawag. Ano ngayon, Mr. President? Goodbye to your beautiful house in Lawag. ang tanong, masusundan pa ba yan ang pagpapadala dito? Well, nandiyan na eh. Ang mere presence, yun nga, kaya sabi ng Russian ambassador to Washington, is a threat to stability kasi siyempre magkakaroon na ng arms race yan. Dahil nag-deploy sa Pilipinas, magdi-deploy na rin sila. Saan? Sa Laos, sa Cambodia, saan pa? Sa Myanmar. Di ba? Ngayon, tutukan tayo ng tutukan. Ano mangyayari ngayon dyan? So, hindi lang siya banta sa China, sa Russia, kundi banta rin sa ASEAN. So, magkakaroon ng regional arms race. Dahil sa deployment itong missile launcher ng intermediate range missiles. At saka, mga kaibigan, ha? Bawal po ang nuclear weapons sa Pilipinas. Nasa saligang batas yan. At meron din tratado sa mga ASEAN countries na bawal ang nuclear weapons. And yet, narariyan yan. Hindi naman conventional missiles ang nilalaunch niyan. Ay, alam mo yan mo, kung mapapansin ninyo, kinarga lang sa aeroplano. Oo nga. Kaya yung i-deploy kahit Kaya, pwede i-deploy yan. Kaya ilalagay lang yan sa barko. Hindi pa kailangan malaking barko dahil mobile nga siya.
Hindi naman yan. Kaya nga po talaga, ayan na, kinaladkad na tayo sa gera. Pati At Russia. dapat, Yung Russia. masigurado natin sa pagkakaladkad sa gera, nasa tamang pag-iisip. Baka mamaya, ayan na ang launcher ng intermediate range missiles. Yung pala, pulburo ng dahilan. Kaya tayo narito. Ay talaga, ha? Kaya kayo nawawalan ng prangkisa, yan. Pero ang tanong ko dyan, attorney, bakit natin kailangan ng ganyan na missile? Bakit natin kailangan sanayin yung ating mga sundalo din sa ganyan? Hindi ko nga maintindihan Dahil sa katagal-tagal natin pagsasama sa China, wala naman tayong hibuan sa kanila. Ewan ko bakit kinakailangan Gagamitin- maglagay tayo ng intermediate range Bakit missiles. gagamitin yan sa NPA? Masyado. Yes, gamitin niya sa NPA. Sana. Oo, Kasi gamitin niya yan. ang meron tayong problema existing Oo. internal talaga, Ay, di baka ba? ma-target yan, mga infrastruktura dyan sa batasan. Oo. Huwag naman, maraming madadamay. Oo. Oo. Oo nga, pag NPA yan. No? Okay. Ang galing mo talaga. Adnan. Masyado namang overkill Sabihin mo yan. sa akin kung gusto mong pag-NPA. Hindi, kasi bakit tayo halimbawa, yun na lang yung weapons of mass destruction ng mga training. Meron din daw tayo nun eh. Sabi ko, kailangan ba natin ito sa kasalukuyan na ang tao ay nagrereklamo sa inflation? Kailangan natin ng ganitong uri ng paghahanda. Kaya nga nakakalungkot, habang lahat tayong tao, lahat na eksperto ay nagsasabi na dapat tutukan niya itong walang tigil na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, abay inaatupag natin mga missile launchers at paggigera, di ba? Ay nako, kailan ba matatapos yung balikatan na yan? Tapos na ba? Kuya, nung minsan ako'y naimbita dahil hindi ko makaya magbayad doon sa isang posh hotel dyan sa BGC. Hindi ko talaga kaya yun. Talaga ako libre lang ang aking kaya. No? Kaya pag hindi nyo ako libre, hindi ko nakakakain sa labas. Ang aking mga co-anchors. No? Pero pati dyan sa BGC na posh hotel, puro Amerikanong sundalo na. Dati, pag nagpupunta ako ng Pampanga dahil may bista ako doon at nagkakapi sa Marriott, nag-advertise tayo, walang bayad. At yung mga Amerikanong hotel chains, yun talaga puro sundalo. Sa sarap ng buhay ng mga Amerikanong sundalo. No? Ang kanilang kampo, dahil wala lang military camp sa Pilipinas, mga American hotels. Pero alam mo, pati itong post hotel na ito, hindi pag-aari ng mga Amerikano, nandoon na rin, dyan sa BGC. Oo. Parang turista, attorney. Kaya lang, mga naka-uniforme. Uniforme. Hanggang ngayong araw na Hindi lang man pala. lang sila nagpapanggap, ha? Hanggang ngayong araw na lang. Hanggang ngayong araw na lang. Balikatan. Oo. Ayan. Well, whether or not there's balikatan, nandiyan naman ang mga base militar nila dahil sa EDCA. So kaya tuloy-tuloy po rin ang kita ng mga hotels. Kaya pala marami mga Amerikanong hotel. Kasi sa kanilang batas, as much as possible, dapat titira rin sila doon sa mga hotel, pag-aari ng mga Amerikano. Pero dapat ang mensahe natin, attorney, sa ating pamahalaan, lalo na sa Marcos administration, dapat hindi ito payagan. Ito mga ganito. Hindi dapat tayo kinakaladkad sa gera. Oo. Dahil hindi ko talaga maintindihan kung anong interest natin pagkagera. Meron ba talagang tao na hindi nasa impluensya ng pulburo na gusto magkagera? Ang feeling ko talaga, wala lang sa tamang pag-iisip kung gusto magkagera. Talagang lahat dapat papasok sa mapayapang usapin. Pero pag pumasok sa usapin para magdulot ng kapayapaan, that is not true. That is deep throat. That is wiretapping. O, di ba? Ako, Naintindihan. attorney, kung akong tatanungin, gusto ko yung gera kontra kahirapan. Oo nga yun. Dapat Ang ganun. galing na naman talaga. Ganun. Para po Senador Admar, ang galing-galing na kanyang mga taglines. Ano ba yan? Kasi Oo. yan yung yan yung existing ngayon na pangangailangan ng taong Sura lang. Kagaya Nitong nitong Padilla, compared kay Admar, di ba? kagaya nitong balita ngayon. Oo. Hanggang sa papel lang maganda ang 5.7% na paglago ng ekonomiya sa bansa nitong first quarter ng taong kasalukuyan ayon sa isang ekonomista. Hindi kasi anya ramdam ng mga ordinaryong Pilipino tanging mga kapitalista at mayaman lamang nakikinabang dito. So yan po yung ating update sa dumating na missile launcher ng US sa Pilipinas. Sa kabila ng maraming mga bansa ang tumututol dito na ayaw nilang magkaroon ng ganitong mobile missile launcher dahil bantang raw ito sa seguridad ng bawat bansa, ng bawat isa. Maaring magkaroon ng sigalot sa bawat bansa na magkakalapit na tanging ang Pilipinas lamang ang nag-agree na magkaroon at dalhin sa atin ito. Magaling si Admar Belando
ang kailangan nating gera ay ang gera sa kahirapan. Yan po ang dapat natutukan. Ano po kaya ang masasabi ninyo? At ano rin po kaya ang mga komento ng mga vlogger ng administrasyon dito? Ano kaya ang kanilang masasabi? Agree ba sila dito o ano, o tahimik lang? So punta naman tayo sa ating next topic. Ang destabilization plot kay Pangulong Bongbong Marcos. Pakinggan po natin ang kanyang pahayag. Wala raw natatanggap si Pangulong Bongbong Marcos sa impormasyong may aktibong tauhan ng PNP na sangkot sa umano'y destabilization plot. Sinabi yan ng Pangulo kasunod ng pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes kamakailan tungkol sa umano'y destabilization plot laban sa Pangulo. Sa kabila nito, hindi inaalis sa Pangulo ang posibilidad na may nagtatangkang patalsikin siya sa hanay ng mga retiradong pulis. Dagdag pa ng Pangulo, hindi siya naniniwala sa loyalty check. Ang linya sa mga pulis at sundalo, gawin lang ang kanilang trabaho. Inanap naman ni Pangulong Marcos na sinungaling ang dating PDEA intelligence officer na si Jonathan Morales na nagdadawit sa Pangulo sa droga. Mga kapuso, alamin ang State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Yan lang po ang ating topic sa araw na ito. Narinig po natin ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na wala siyang natanggap na intelligence na may destabilization na magaganap sa kanyang administrasyon. Yan po ay totoo dahil po ang ating pong Pangulong Marcos o ang lahat na nagiging Pangulo sa Pilipinas, yan po ay hawak po nila ang intelligence. Meron pong kaukulang pondo yan na ibinibigay na inilalaan ng gobyerno para sa intelligence ng mga kung ano po yung yan po yung mga kapulisan po natin nandiyan po lahat po yan may pondo po yan para malaman kung ano yung mga kung meron po bang mga dating mga general or mga makakaliwa or kung ano mang mga partido na nagnanais na mapatalsik ang Pangulo. Alam po nila yan. Meron pong intelligence funds ang Pangulo. Meron pong intelligence funds ang Pilipinas para po maprotektahan ng Pangulo sa mga ganyang banta. Hindi po basta-basta nila na magagawa yung ganyang plot. Hindi po pwede, hindi malalaman ng Pangulo na may ganyang destabilization dahil gawa nga po ng napakalaking pondo na nilalaan ng gobyerno para sa kaligtasan po ng Pangulo. Yan lang po muna ang ating topic. Magkita-kita na lang po tayo ulit sa susunod na araw. Kaya po, kung kayo po ay mapapadpad sa channel na ito, muli po, subscribe, click the notification bell, like, at share na rin po ang ating mga video. Muli po, mag-iingat po ang lahat. Maraming pong salamat. Paalam. Adios.